Hi guys, good morning, good morning, good morning. So ito na naman tayo ay syempre sobra pang morning, di ba? Halata naman sa mukha. Oh, grabe. Sa sobrang init guys. Mga eksakto tama at alas 6 pa ngayon pero ganyan na ang araw guys. So medyo may konti ng sakit sa balat. Alas 6 pa lang ng umaga. So ang gagawin natin ngayon ay magtatanim tayo ay tapusin natin magtatanim ng kamote. Ang style lang nito is hindi na to inaararo, ngunit ginamitan ko na lang ng bara. So sa ngayon ay may nainanda na akong pagtataniman, yung tawag dyan. Parang tudak lang to style mga ka-farm. So ito, gawin natin. Simple lang ang pagtanim nito. Yan. Dito lang guys. Ang pagtanim nito mga ka-farm, mayroon na tayong tinatawag na ito, naihanda kahapon. So guys, ito ang ganito kahaba yung tangkay or yung talbos na itatanim natin. Depende lang sa inyo ha. Pero kadalasan mayroon namang na sa ibang mga platform na nagtatanim ay nandun sa sako kasi sa maliit lang na espasyo yan. So ito, ganito kahaba. Tapos simple lang. Ganyan lang natin guys. Oh, ganyan lang natin ang gawin natin. Tapos siyempre wag natin masyado anuhin kasi pupunta yun sa ilalim at saka mahirapan tayo pagtanggalin. So ito, ganyan lang. Tapos takpan ng lupa siyempre. Takpan ng lupa at saka yun na. Yun na kasimple. Tapos kapag abot na ng 2 linggo, so ganyanin na lang natin guys upang siyempre makultivate yung malapit na ano. Tapos hindi sila mahirapan. Pwede natin isa lang, 2 or 3. Pero dahil sa abunda tayo ng talbos guys, ay siyempre gawin natin 3. Para hindi naman mawala tong klaseng variety to dahil masarap talaga ito mga ka-farm. Ito yung binablog ko kahapon. Sarap to at saka maraming ito ay maraming laman talaga ang maibigay. So depende na lang kasi ano. Yan. Kung napapansin niyo mga ka-farm, gumamit na ako ng gloves dahil yung kamay ko ay may ano na in Bisaya luto. Mayroon na siyang luto. Yung luto or yung nagtubig ba. So medyo masakit. Kaya gamit pala tong gloves. Cotton gloves lang to ha. Pero rubber yung dito sa likod. Iwan ko paano to. Medyo naninibago pa ako guys dahil hindi ako sanay mo gumamit ng gloves. Kaya ingat lang tayo kasi medyo naman matulis yung ano natin. Ay yan. Yung guna. Yun lang mga ka-farm, simple. Simple lang sa panood ha, pero pag gawin nyo ay mahirap talaga. Mahirap pag ginagawa ng mga ka-farm. Kasi lalo na mga taong hindi sanay sa ganitong trabaho ay mahihirapan talaga. Pero kapag katulad namin, sanay na kami sa pagtatrabaho ng ganitong trabaho, syempre, di na kami mahihirapan. So, dito tayo muna. Napakaantala to. Ganito yung bakit kaya nagbablog. Bakit kaya nagvlog na nag-farm. So, ito, ginusto ko to. So, yun. Simple lang guys. Napaka-easy. Para sa akin ha. Huwag natin ikumpara sa inyo. Baka hindi easy sa inyo itong trabaho. Ay! Halagi ata magkadimawan ng istorya. Basta ka-importante nagtanong kamuti. Magtanim ay di biro. Maghapong nakayuko.
Yan, siyempre pakita natin yan mga ka-farm. Proud tayo as kamuti farmer. As a farmer. Exhibit na lang itong mga root crops. Pero yung pinaka main crop ko talaga is rice. Kaya ito, simple lang. Tudak lang to guys. Yan. Tapos so, ikipangita ninyo. Ana ra. Ang importante, ang matagtanom nga ato itisok mo unod. Unod man kay inyong gitisok, pataka ra mo tisok nya di mo magpatakag balik sa inyong gitisok. Wa mo kahibaw daig nabuo. Aha, lindot. Di ba? Ana ra. Mo kahibaw nabuo di ay pala tabog sikop. Mo nang kini ato dyan isisihon kung mabuo ba ni. Pero basta tanom nga imong itisok, mabuo na siya. Unod na siya. Depende na lang na kung di ra kaay mo dautan, siyempre makadawat mo panalangin. Judgmental kayo no, pero alam nyo guys, hindi naman sa ganun, joke lang yun na istorya ha. Pero walang pinipili ang Diyos. Lahat na lalo na bad ka man or hindi, may panalangin pa din. Pero lamang yung hindi bad kasi may mga benepisyo, di ba? Yun. Kasimple. Ana lang kasayon guys, wanon initon. So ang atong trabaho manggod sa tao, ang atong manggong trabaho sa tao is igo lang ta magtanom, igo lang ta magbisbis, pero si Huba ang nagpatubo, di ba? Kung ana ra dili sa ingon nga ang ato igo ra kita sa pag-atiman, igo ra ta sa pag-atiman siyempre. Pero di gid kita ang magpatubo bisag isa ka lugas sa humay, di kita kabalo mao na nga matag kuan panalangin matag yield nimo guys, magamay man ug madako pasalamatan yun nato no. Kay ngano bisag isa ka lugas, bisag isa ka buok punod, bisag dahon, isa ka buok dahon sa kamote, dili kita kabalo mo patubo ana. Igo lang ta sa pag-atiman, diba? Igo lang ta sa pag-atiman. So kuan man ka dili niya basulon dayon ang Diyos ha nga ay gamay rag abot mao ni ana to balik taron man nimo trabaho istorya wa mo na nga magamay madako pasalamatan wa jud ta kabalo ug maghimog mo lang ta usa ka lugas sa humay gamay ra kaayo pero di ta kabalo mo himo. May lag kanang insect mo no kay kanang kabalo mo imit maghimog ismagol. Pero guys sa pinilusop po lang na nga istorya, pero ang tinuod jud ni bisag isa ka di jud ta ato ang role jud no as diri sa kalibutan pag magtanom ta igurat na nagatiman sa tong gitanom, pero di jud kita ang nagpapatubo no. So kinsa day ay mga tanom mo, kinsa day nagpatubo di ay ana. So kita igo ra man taga atiman. Mao rin na role ato igo ra taga atiman. Siyempre gahatag-tag ka ng abono. Ana dito hatag-tag sakto nga nutrients, fertilizer ato pang ipa-analyze na. Pero ang tinuod jud dili kita ang nagpatubo ana. Kundili ang atong usa ka gamhanang Diyos Jehovah. Siya ang nagpatubo. So ang atong role ana mo na nga maantigot ta mag-ingog thank you, salamat sa inyong blessing, karon nga cropping, karon nga yield. Dili ta ma-discourage kung gamay ra tag abot ana, kay dili man niya katuyuan niya ang tao mag-uul, kundi ang tao nga malipayon ana ra. Ang imo lang ang ato lang role no, ang paghimog kugi sa atong kaugalingon sa pagtanom aron mabuhi. Kay unsa man ang giingon nga abi ninyo dili na siya makuha ng dili na matuman ng lihok tao kay tabangan ko ikaw, diba? So sa unsang paagi kita matabangan sa Dios kung di kita mulihok. Sangyaw na ko guys. Di man na sharing ko naman na about sa akong farming, related na sa akong farm, sa akong pagtanim, sa akong pagkuan ba ana, sa akong trabaho karon. Kay basin day og kanang
Ang akala nyo lang guys ay kayo ang nagpapatubo. Hindi ho. Hanggang sa pag lang tayo, mga caretaker lang tayo guys sa farm. Pero tayo ang nagpapatubo. No, that is a big room. That is a big room. Diligid kita ang nagpatubo guys, as in. Promise my love. So sweet. Munang kita kamuluta. Ug natay time bakante ta. Kay ngano, ang palaliton karon grabe nagkamahal. So mabalanghoy, makamuti, magabi, tanan mga root crops pwede kay ngano. Dili lang kuan kay basig musod ang kuan na pod kanang dangan sa humay. Nagsugod na ra ba sa mais na. Ma-failure. Muna nga tun-an na to ang pagtanom na to bisag unsa. No. Ana ra. Oh yes da, yes. So ang katapol guys, kinahanglan ato na siyang daugon. So sa paagi, saon man nato, paano gawin natin guys? Gawin natin paano mas malabanan yung katapol, katamadan. Siyempre, huwag kayong kumain. Kapag hindi kayo kakain at gutom kayo, siyempre maisipan nyo, sana ako ay nagtatanim. Kasi kung nagtatanim sana ako, meron sana ako makain. O, di ba? Yun lang. Hindi ibig sabihin na nagugutom kayo dahil sa dahil yan nagugutom kayo dahil yan sa katamaran nyo. Yan. Hindi kasalanan ng mga taong mayayaman na sila ay may pera. Kasalanan mong bakit ikay gutom, bakit ikay naghihingi, di ba? Hindi nila kasalanan na sila ay yumaman dahil yan sa kanilang pagsisikap. Diba? Mayroon namang yumaman daw, sabi nila, mga instant millionaire, mga ganyan. Siyempre, pinaghirapan nila din yan. Yung mga instant millionaire kasi guys, like for example, nanalo ng loto, naghihirap din sila, nagtaya. Like for example, nakakita ng gold. Oh, pinaghirapan din nila yung, ano ba kayo? Ano na guys? So ito ang tunay na treasure. Yes. This is a real treasure guys. So habang tayo ay nag-cultivate, so ang bunga nito ay ang treasure. Yo. Ang mga farmer ay isa rin sa mga treasure hunter. Alam niyo ba? Bakit? Dahil kung matsambahan lang, makubkuban. Rana siya. So dapat every time nga naamoy i-plant, dapat happy mo para nga happy pod ang tanim at saka mamunga ng marami, magbigay ng laman ng marami. So siyempre, una sa lahat ay siyempre manalangin tayo guys, na bigyan ng maraming bunga, ganyan, mga laman para naman makatulong, di ba? Pero ang purpose ang maraming panalangin talaga mga ka-farm ay yung manalangin ka na maraming bunga upang makatulong at makapagbigay tayo sa iba. Yun lang mga ka-farm. Thank you so much for watching. Yes. Diba? No. Basta ganyan lang. Happy farming lang palagi. Dahil kung walang farm, walang type. Farming is life. Diba? That's it. Thank you so much for watching everyone. Happy lang ako guys. Every ko every hills na may ko malagay dito, dadalhin ko yung cellphone or monitor. Para siyempre naman. Mga basic lang to. Basic lang naman talaga to as. Pantay. Pero mag-iingat din kayo ha. Pero ganito gamitin nyo guys. O ganito. Dahil kapag yung matulis nga gagamitin nyo ay pangit. Hindi tayo makatansya.
So ang tawag dito sa amin is guna. Guna. Pangit kasi magtrabaho kung medyo in Bisaya habol ang gamit natin, guys. Kaya tandaan nyo lang palagi na tayo lang caretaker. Kahit owner pa tayo, caretaker pa rin tayo, guys. Yan. Huwag nyo ilagay sa inyong isipan na kayo talaga ang nagpapatubo. No. Hindi. Tayo lang ay caretaker. Tagapangasiwa ng Bangko Sentral. O diba? Yun. Ang point ko, guys, is lalo na mag-isip tayo na sana ay blisingan at magkaroon ng maraming laman to. O diba? Hindi naman ibig sabihin na lahat na lang ipamigay o ipanghatag ba. Pero ang importante, guys, ay siyempre marunong kayo magpag-share. Marunong kayo mag-share sa blessing nyo dun sa iba. Diba? Pero wag nyo namang hayaan na sila ay magbigay ka ng 1 hanggang 2 lang. Hindi, wag mo naman silang sayahin sa bigay. Ipakita mo rin sa kanila na mga ka-farm na maganda talaga yung may tanim. Diba? So, naisipan na nila na ay next cropping magtatanim na ako ng gayaan upang mayroon naman ako naman din ang makapagbigay. Siyempre. Pero kapag magbibigay tayo mga ka-farm, okay lang kumpara sa kung utang ay singilin. Kung siyempre kung magbigay tayo mga ka-farm, huwag na tayong mag-expect na tayo ay bigyan nila. Kasi kung ako ay magbigay, isipin ko naman din yung mga taong deserve bigyan, 'di ba? Pero yung mga taong hindi deserve, hindi rin mamimili din tayo dahil hindi naman tayo perfecto. Meron naman tayong matang tumitingin kung sino yung karapat-dapat at dapat. Hindi naman lahat ng sabi ni Bidasto ay magbigay siya, mag-antay na lang tayo sa kanyang yield upang mabigyan tayo. No, that is a big no. Kasi alam nyo mga ka-farm, as para sa akin, kailangan ko magbigay ako sa ibang tao, sa mga tao, kailangan matuto din sila. Kasi hindi lang ako hanggang sa bigay lang. Gusto ko rin matuto rin silang paano magtanim, paano maghirap. Hindi naman pahirapan yung tao. Gusto ko lang na yung ginagawa ko mga ka-farm. Alam nyo ba, ang ginagawa ko ay hindi pa naman na-approve tong area ko na learning site. Dati ay sinubukan ko yan. Pero ang gusto ko, purpose ko talaga sa mga visitor na pumunta dito, yung mga silingan ba, mga neighbor, ay marunong sila or matututo sila. Yun ang ko talaga sadya, na makakita sila sa aking area. Hindi lang na ako na ganito na tanim lang ng tanim. May purpose ito, guys, upang ma-show or maipakita ko sa kanila na uy, ganyan lang pala na kahit di masyado malaki yung area, basta kumpleto sa tanim. Yes, may mga area ko talaga na kinukumpleto ko. Maliit, kahit maliit-liit lang na entry, meron yung sa harapan ng bahay ng inay, mga basic na mga gulay, mga ganyan. Kasi kapag mayroong bisita, hindi naman
meron talagang kuan ba kanang giingon nilang accidentally nakabisit sa atong lugar. Oh, accidentally. Oh, di ba? Sa ibang lugar. So makita nila, ma-appreciate man nila or hindi, basta alam ko nakita nila dahil kadalasan naman yung namimisita ay hindi bulag. Oh. So makita nila na uy ganito lang pala. Kasi makapagsabi ako sa inyo mga ka-farm na ang buong area ko kasi ang main crop ko is rice. So sa bawat dulo-dulo na lang yung mga vegetable, yung mga high valued crops, mga fruit bearing na nandun lang sa mga gilid. Tapos yung pinaka main crop ko talaga is rice. So aside sa rice, meron tayong mga tanim na root crops dito sa mga dulo-dulo. Oh. Yun ang ipapakita ko sa kanila nga hindi lang ganito root crops. Oh. Meron tayong entry sa kamote. So meron naman tayong entry sa gabi, tsaka yung manihot o trisima, tsaka kanindot. Mga scientific name pa no. Pero yung mga ganyan mga ka-farm, kailangan pag may makapunta dito sa atin, siyempre ma-inspired sila, mabigyan sila ng idea, yun lang pala, hindi kailangan na plantation, no. Kailangan din nating, yung purposes ko talaga dito sa aking farm, hindi naman masyado maganda, pero lahat ginawa ko mga ka-farm. Ako lang naman talaga ang gumawa nito with matching tabang-tabang ng inay. Siyempre, 75 years old, imo pang patabangon na, di ba? Ako lang. Maaga ako magsisimula tapos babalik sa hapon. Yung sa tanghali na sobrang init na hindi ko makayanan dito sa kanang expose sa sunlight, nandun ako maraming mga trabaho sa mga shaded areas na kung saan ay mayroon ding mga tanim. Hindi naman lahat. Like for example, ito guys, may niyog sa ibabaw. So, syempre, may mga yan, shade yan, or shadow di ay. So, yun. Doon tayo upang hindi masayang yung panahon. Yun, ganyan ako mga ka-farm. Kaya, alam nyo ba, ang pagtatanim sa akin ay naging passion ko na mga ka-farm. Passion fruit. Yun. Kaya nga, agriculture ang kinuha ko mga ka-farm. So, dito lang ako nagtatrabaho. Dahil ako ang owner, ako ang manager. Yun, walang boss. Kaya, happy ako dito guys. Nakikita nyo naman. Kaya, pero hindi naman lahat ng tao happy. Or mali pa yun ba? Katulad sa ngayon ay, kung yung sa mais, yan may sample ako sa mais dyan ngayon, ay inatake ng fall armyworm. Yung fall armyworm mga ka-farm, ay kailangan yan na isprehan ng systemic talaga. Kasi defoliators yan sila. Nagsispread yan sila ng dahon. So, once nga ma-sprayhan yung sa yan habis sa kanang kung kuan mo chemical nagdepende sa chemical mag-spray. Yung sa fall armyworms. Pero kung mayroon naman tayong mga predators, mayroon naman tayong mga pathogens, mga good pathogens, mga predators na pwedeng ilaban sa mga gayang mga pest. Katulad ng mga Beauveria bassiana. Di ba? Naapad jud ako. Di pa jud kay ko buloktan to, guys. Beauveria bassiana, mga ingana ba? Mga good pathogens na, guys. Metarhizium anisopli anisopli. Correct me if I'm wrong, guys. Yung mga ganyan, yung mga parasitoids, maraming mga paraan. Hindi lang tayo mag-isip ng isa lang na dependent talaga tayo sa chemical diretso. Mag-iisip-isip din tayo minsan na mayroon pang ibang mga paraan na pwede makontrol yung fall armyworm. So, wag naman masyadong, sa lahat ng mga corn farmer dyan, wag niyo masyadong dibdibin yung problemang yan. Dahil alam nyo, maraming solusyon. Kapag may problema, may solusyon. Di ba guys? Problema yan, pero may solusyon. Huwag mong gawin yan, walang solusyon. Meron. Kaya nga, dumating ang problema dahil mayroong solusyon. Shout out mga chemicals dyan ha. Sa mga laboratory, huwag naman kayo maggawa ng maraming problema.
Dahil alam na naman namin kung paano ang solusyon. Dahil alam nyo, lahat ng mga farmer ngayon, it's either rice, corn, basta all farmer general na, ay na-undergo na sila ng mga trainings. Depende na lang sa application or sa implementation after sa training. So, di naman lahat ay mag-follow ng mga trainings, pero mostly na-encounter na nila ng mga training. At saka kadalasan ngayon ay nag-conduct na sila ng TOT, Training of Trainers. So, yan. Pag lahat ng mga farmer ay i-apply nila kung anong natutunan niya about farming, ay nako, wala nang chemicals. Dahil marunong na sila gumawa ng against sa chemicals, like for example yung mga concoction, fermentation, mga ganyan guys. Marunong na sila kung sakali ay matsambahan nila na i-implement nila kung ano ang kanilang natutunan. Pero kung hindi, kamuti pa rin. Useless. That is a big useless. Sana ay hindi na lang sila nagsasayang ng panahon kung hindi nila i-implement kung ano ang kanilang natutunan. Isa pa, kung nag-organic tayo guys, or kahit hindi naman street organic ka or kanang practitioner ka lang ba, na preserve mo yung siyempre yung ecology ba na balance. Kasi kapag kulang or namatay yung mga ibang insekto, kulang na yung ecology, hindi na balance guys. So yung ecosystem natin ay kulang. Di ba? Sayang. Dapat palagi tayong environmentally friendly. Yoy! No, mayroon kayong natutunan konti, di ba? Para environmentally lang. Ana ra guys. Like for example, huwag kayong umutot sa maraming tao. Oh, ba't umutot kayo sa maraming tao? Bawal yan. Kasi yung makasimhot ay aray, yung mga tao, hindi yung mga plants. Dapat kung umutot kayo, awi na sa maraming tao at doon kayo umutot sa maraming tanim. Dahil alam nyo guys, ay yung tanim ay kailangan yung utot mo. Ina-absorb sa tanim ang carbon dioxide galing sa environment. May carbon dioxide sa environment katulad sa tao, livestock, any gases, basta carbon. Yun. Tapos in return, ang say benepisyo sa tao, sa animals, during at night, magpalabas ng maraming oxygen ang tanim. So, vice versa lang gyapon guys, murag biyahe. So, dapat kailangan may alagaan natin ang tanim through utot. Ututan mo na lang yan guys. Yun, nakakatulong ka pa sa kanilang pangangailangan everyday. Utot, unang utot. Kaya nga alam nyo, kapag yung tanim mo ay palaging binibisitan mo, malaking ang posibilidad na yung tanim ay malulusog, tapos syempre ma-feel nila na inaalagaan sila. Yun pala ay yung mga lumabas sa ating katawan, yun pala ang ina-absorb nila guys. So which is good para sa ilaha ang carbon dioxide. Di ba? Kaya nga mayroon tayong activity na pausok. Kasi kailangan nila ng carbon. Tapos habang tayo, like for example, habang tayo ay nagsasalita dito, naglabas tayo ng carbon dioxide galing sa ating bibig. Hindi yung saliva ha, yung mga, siyempre yung mga hangin. Yung paghinga natin, di ba guys? Oh, nakaabot na tayo ng 29 minutes. At least mayroon akong nabigay sa inyo kahit kunting kaalaman man lang. Sige. But thank you so much for watching everyone guys. Enough na kayo. Maubusan ng memory si host. Hindi, yung cellphone. Nakakatakot naman kung tayo ay mauubusan ng memorya. Baka siguro yan ay Alzheimer. Yun. Basta yun lang mga ka-farm ha. Thank you so much for watching. Bye bye. Gawin ko na lang yan 30 minutes. Nakaabot ng 30 minutes. Uncut to palagi yung ginawa ko. Uncut. Bahala na yung manood. Basta importante happy ako sa pagpa-farm.
Sino yung magdodonate ng ano? Magdodonate ng gloves. I love gloves. At least natapos yung tinanim natin at sakto lang yung kinuha natin. Hindi naman natapos yung area pero natapos yung inihanda nating pagtataniman diretso. Yung na-cultivate na guys. So yan. Takpan ng mabuti. Parang magbigay siya ng siyempre laman. Salamat sa papanood guys. Thank you so much for watching everyone. God bless you all. Yeah. Bye.